Latest news na bulaga lahat, PBBM nagulantang matinding pasabog ni Trump. Ayan mga katunay. Awesome! Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito po si Pangulong Marcos. Ayon, syempre, boses pa lang ha. Ay, syempre, bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala bigyan ng credits ang boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Aratales. Syempre, supportahan natin si Sir Badong Aratales ang kanyang YouTube channel, mga katunay. Ipagpatuloy natin. Hindi po imbitado ni Donald Trump sa kanyang inauguration. Oh! Baka magulat po kayo. Mamaya po, halos magpakamatay na po yung mga sundalo natin para para sa US tapos hindi invited. Kawawa naman. Marcos na... So, ibig sabihin, yung presidente natin hindi imbitado sa inauguration ni Donald Trump. Aba! Awesome! Awesome pa, no? Ayan, naku ha. Ano to? Issue to, issue. Not invited to Trump's inauguration. Envoy Romualdez to attend. Ayan. So, ibig sabihin yan, tablado ang Pilipinas sa Amerika. Samantalang, syempre, buong expected. Buong expected tuloy. Buong expect ng Pilipinas na nasa likuran ang Amerika at handang tumulong sa kung anuman ang magaganap na sigalot sa ating bansa. Pero, ito parang nagkaroon ng tablahan. Ano ba yan? Totoo ba ito o hindi? Ipagpatuloy natin para malaman natin. Daldal kasi ako ng daldal. Pasensya na kayo mga katunay kung medyo ako magsalita kasi meron tayong mahiwagang sipon at mahiwagang ubo. So ayon po kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, no? Pangulong Marcos ay hindi po dadalo dahil hindi imbitado. Hindi po dahil busy hindi dahil sa may ibang lakad, no? Si Marcos po ay hindi imbitado. Ayan. Okay. Tingnan po natin baka naman sa lahat ng inauguration diyan sa Amerika pag sa sa presidente, 'di ba kalimitan imbitado ang presidente ng Pilipinas? Kasi alam naman natin ang relasyon ng Amerika at Pilipinas talaga. Since since panahon pa ng Hapon talaga, magkadikit na yan Tapos ngayon parang medyo humiwalay, parang ba? Man may katwiran, di ba? Bakit po may katukwiran to si yung ambassador natin? Bakit ba hindi inimbitahan? Napakalaki pong event niyan, no? Bakit kaya hindi inimbitahan? Ito, pakinggan po natin yung katwiran. Ito po ang sabi ni Romualdez. Ito po yung Romualdez? Hindi ako nagkakamali, pinsan din to, no? Ni Marcos. Tama, pinsan. Sabi po, nung tinanong siya kung bakit hindi imbitado, as a matter of policy, no head of state is invited. Yun naman pala. Only ambassadors represented in Washington are invited. So, no head of state is invited. Ang ibig sabihin, walang iniimbitahang namumuno sa mga bansa. Tignan natin. Pwede rin katwiran yung ganon. Kung ganon talaga, wala namang magagawa, di ba? Yun naman pala no? Yun naman po pala. Kayo naman, masyado kayo nag-aalala. Nagre-react kayo kagad Nagre-react kayo kagad yung mga Marcos. Yun naman pala, hindi naman pala. Makinig po kayo Hindi naman pala. Yun. Sabi po ni Romualdez, yung ating pong anong tawag dyan? Ambassador to the US. Traditionally, hindi naman po talaga nag-iimbita ng head of state. Di lusot na. Okay. Lusot na yan kung wala kaming may katwiran na. Pang impormasyon. Ang sabi po... So, meron pang impormasyong nakuha. No? Bukod doon sa paliwanag ng ambassador na hindi naman daw na hindi talaga mga head of state. So, eto. Hindi naman talaga iniimbitahan
yung mga head of state. Oh. Oh, 'di ba? Dilusot na sila. Ay, ganun pala. Hindi naman pala invited yung mga head of state, mga presidente, mga hari, hindi inimbitahan. Mga prime minister hindi po iniimbitahan. Yan, pwede po 'yan. Pwede po 'yan na pwede po yang maniwala na tayo kung wala pong vloggers. Ayun lang. Bakit? Kasi GMA nagbalita niyan eh. So tinapos na nila. Na ayun naman pala, hindi naman pala invited din yung ibang head of state. Yun ang problema. Yung sinasabi nga ni Sir Badong. Dati kasi, tayo, nagre-rely lang tayo sa balita sa TV. Di ba, yung napapanood natin. Kaya hindi natin alam yung nagiging side ng kabilang panig minsan. Di ba, hindi natin na papag-aralan maigi. Kumbaga kung ano lang yung binabalita nila, yun lang yung kakampi nila eh. Di ba? So eto, yung sinabi nga, may mga vloggers na din kasi na posibilidad na magsaliksik diyan kung bakit talaga ang tunay na dahilan kung bakit nangyari yung ganyang bagay. 'Di ba? Kaya yung mga tao ngayon is namumulat na sa katotohanan. Hindi na nagiging tanga-tanga kaming lahat. 'Di ba? Kaya parang ang hirap-hirap na naming mauto ngayon. Tuloy natin. Pero po may mga nagre-research na vlogger eh. Totoo po ba na walang inimbitahan si Donald Trump? Meron po. At ang kasawiang palad, inimbitahan niya po si Xi Jinping. Ay! Mantakin mo! Wala dapat head of state. Pero, imbitado si Xi Jinping sa inauguration ni Donald Trump. Siyempre, China nandiyan. Bakit ang Philippines wala? Diba? I smell something fishy, not smell good. Si Xi Jinping na talagang halos isinusukan ni Marcos, no? Yung mga policy ni Marcos, isinusumpa ng anti-China to at pro-US siya. Yung ina-anti-China ni Marcos, yun po ang invited. Mantakin mo, parang napakaalanganin naman nun, no? Mantakin mo, buong kumpiyansa ka na kakampi mo, no? Yung Amerika, ganyan. Tapos, makikita mo sa inauguration ni Donald Trump, nandoon si Xi Jinping. Tapos ikaw mismo, wala ka doon. Ako, ito, naririnig lang natin to sa balita, yung nire-reaction na natin. Para syempreng nakakaano yun. Nakakakaba na yung ganun. Diba? Mantakin mo si Xi Jinping nandun, tapos ikaw hindi. Ikaw buong kumpiyansa na talagang dumidikit sa Amerika talaga. Tapos biglang ganyan yung nangyari. What the hell happened? Diba? Parang, ano ba yan? Nilalabanan natin yung China, galit na galit tayo sa China, tapos biglang nandiyadyaan tayo, tapos tayo wala. Para nagkita pa sa sisiw eh. Diba? At iba pa pong mga head of state. Bakit po? Kasi po kakaiba tong... hindi lang si Xi Jinping ang nandiyadyaan. At iba pang mga head of state. Bakit tayo wala? Anong nangyayari? Yan ang sinasabi ko. Parang nakakarating kay Donald Trump kung ano yung hindi magandang nangyayari siguro. Ngayon, kung hindi man totoo ang balitang ito o totoo man, ay dapat ipaliwanag yan ng maayos. Pero mas maganda is dapat kumikilos ang ating gobyerno na lang ng maayos. Diba? Kasi syempre ito, alam naman natin si Donald Trump, no, is kaibigang matalik ni FPRRD Duterte. 'Di ba? Mas kinabibiliban niya si Duterte. Oh, tapos ginaganyan si Duterte. Syempre, kabibiliban ba ni Donald Trump si FPRRD kung si FPRRD ay kung may nagagawang masama dito sa ating bansa? Kumbaga nagustuhan siya ni Donald Trump dahil sa ginagawa niya sa ating bansa kung paano niya disiplinahin at ayusin. 'Di ba? Tapos biglang naging ganto naman kagulo. Tapos nabalitaan niya pa na ang mga Duterte ay ginaganto ngayon dito sa Pilipinas. Ay siguro nagtatampo na rin si Donald Trump. Naiinis na din siya sa nangyayari. Ito yung sinasabi ko. Away tayo ng away dyan sa China. Hindi ko kinakampihan yung China about sa West Philippine Sea. Kung ano ang sa atin, yun ang ipaglaban natin. Pero dapat ginagamitan natin ng utak. Marunong tayong sumayaw sa tugtog. Diba? Ibig sabihin, pwede naman nating hindi ibigay
kung ano ang gusto nilang kunin sa maayos na paraan, pwede nating daanin. 'Di ba? Nang walang nangyayaring gulo, walang nangyayaring aberya. Bakit si Tatay Digong nagawa niya 'yon nang walang nangyayaring aberya? At nandito pa rin sa atin ang West Philippine Sea. 'Di ba? Naging kaibigan natin ng China, naging kaibigan ng Russia, naging kaibigan ng Amerika nang walang nangyayaring problema. 'Di ba? Hindi ba natin kaya na ganoon? Kailangan ba lagi na lang tayong magtapang-tapangan? 'Di ba? Nakakampi natin si ganito, kakampi natin si ganyan. Protektado tayo. Ito yung sinasabi ko, paano pag hindi mo na naging kakampi at iwan ka sa ere niyan? 'Di ba? Paano tayo? Di tayo ang kawawa. Inauguration daw ayon mismo sa kampo ni Trump ayon mismo sa kampo ni Trump, gusto niya talaga na lumabas sa tradisyon. No? Dati nga, totoo raw na hindi talaga nag-invite ng head of state. Pero ngayon daw, inimbitahan niya na ang marami. Hindi po nagpakilala pero kinumpirma po ng isa sa mga tauhan ni Donald Trump sa guesting sa TV. Na invited talaga. Marami pong head of state ang imbitado. Kasama po si Xi Jinping. Tapos tayo ngayon, wala pa tayong kumpirmasyon kung dadalo si Xi Jinping. Pero yun po ang napakasaklap. No? Ngayon, huwag nyo nang katwiranan kasi. Ngayon, kung pangangatwiranan nyo pa na kesyo-kesyo, talagang masasaktan lang kayo. Marami po na imbitahan na head parang napakasakit alamin ng katotohanan. of state. Makikita po natin yan. Si BBM po, kumpirmadong hindi. Okay, ano po ang sinabi sa pahayag ni Donald Trump? Marami akong inimbitahan na world leaders. Dalawa po yan. Una, hindi kinikilala si BBM na world leaders. Talagang ang tingin sa parang asama nun kasi hindi ka inimbitahan eh. 'Di ba? Ibig sabihin nun parang hindi ka kinikilala talaga. Parang iba ang kinikilala ni Donald Trump. 'Di ba? So, kung yan halimbawa lang paano pag nagkaroon tayo ng problema na diyan? Nagtablahan yan, tablahin tayo niyan. Ni Trump. O, paano ngayon tayo? 'Di ba? Ano mangyayari sa bansa natin? 'Di ba? Kasi kayo hindi nyo ginagamitan ng utak. Ginagamitan nyo agad ng kung ano-ano. 'Di ba? Hindi kayo marunong sumayaw. Talaga. Lalo na po ng pag-upo ni BBM. Talagang isa lang tayo sa mga bansang naghehikahos. No, iba kasi yung dating ni Duterte. Si Duterte kasi hindi nyo pwedeng i-deny yung kanyang presensya sa mundo. Kasi minumura niya yung mga presidente ng United States. At saka nakikita natin, napakalaki ng respeto ni Donald Trump kay Duterte. Kitang-kita natin talaga. No, yung pagkabilib ni Donald Trump kay Duterte. Parang ang gusto pa rin ni Donald Trump is ang Duterte power. Dahil doon niya talaga nararamdaman yung presensya ng Pilipinas. Ngayon yung presensya ng Pilipinas, parang mapapakamot ka na lang sa ulo. Minumura niya yung mga Europeans Di ba? Minumura niya yung ICC. Kumusta na po nga nagsasabi na parating na yung ICC noong June pa. Tapos na po, 2025 na po. Kailan naman? 2026? Mag-aabang na naman yung mga fans nyo na mahuhuli na si Tatay Digong. Okay, para po sa mga hindi makaintindi, hindi po tayo miyembro ng ICC. Yes. Si Tatay Digong po ay pwedeng hulihin ng ICC kung lalabas siya ng Pilipinas. Kung sakaling merong warrant of arrest, kung lalabas siya ng Pilipinas at pupunta siya sa mga member state ng ICC. Kaya tigil-tigilan nyo na yan. Kaso nga lang, hindi lalabas si Tatay Digong ng Pilipinas. Ayaw niya, dito lang siya. 'Di ba? Ngayon, kaya kailangan nila yung ICC na yan para mapadali ang proseso na mapabagsak ang mga Duterte. 'Di ba? Kasi magtataka ka meron namang hustisya dito sa Pilipinas pero hindi nila ginagamit. 'Di ba? Ibig sabihin, napakatagal. 'Di ba? Pag dito natin ginawa yan, yung kay Duterte, nako, ang tagal-tagal pa yan. Hindi katulad sa ICC, mapapabilis. Ang problema nga, 'di ba? Wala naman Hindi naman tayo miyembro ng ICC para makialam sila sa kung anong problema nandito sa atin. 'Di ba? Kaya hindi nila pwedeng huliin si Tatay Digong. Ika nga ni Sir Badong, puwera na lang kung lalabas si Tatay Digong sa ibang bansa at doon siya magpunta doon sa mga member ng ICC. Okay. Una po, marami daw pong inimbitahan si Donald Trump na world leader. So, ibig sabihin po niyan,
Hindi po kinikilala na world leader si BBM. Ikalawa, ayun na nga. Hindi tayo kinikilala. Kasi kapag hindi ka kinikilalang world leader, parang tablado na tayo. Kung ang presidente mo hindi kinikilala, wala na. Finish na. Kasi sa totoo lang dito po sa Asia, sa Southeast Asia, ang dami pong bansa. Pero tayo po yung talagang nagpapakilalang pro-US kami. Tapos hindi ka pa rin imbitado, nakakahiya po. Talagang ganyan, magalit man kayo, wala po tayong magagawa. Nakakahiya lang po na tayo po ay panay. Panay ano po tayo, no? Panay sunod, no, sa kagustuhan ng US, tapos hindi pala tayo kasama sa imbitasyon. Pag-uusapan din po natin ito pong tong sinabi po ng mambubudol na si Recto. Nakakahiya ka. Alam mo, bilib na bilib kami sa lolo mo, no? Ikaw, Recto, kasi yung lolo po niyan, siya po yung lolo niyan, si Claro M. Recto. Yan po yung famous na kalye diyan po sa Kamaynilaan, papunta po ng Divisoria. Kaya po ipinangalan sa kanya yan. Talagang nationalist po, no? Bayani po yung lolo nito eh. Nakakahiya ka naman. Tapos yung apo budol. Alam mo, Ralph Recto, magtakin mo, nire-respeto yung pangalan ng lolo mo, di ba? Tapos ganyan, ikaw ganyan ka. Tapos yung asawa mo, nire-respeto din, si Ate V. Di ba? Maraming bumibilib na tao, tapos ikaw ganyan ka. Hey, Ralph. Apat ka naman, no? Pinagmamalaki po ni Ralph Recto ngayon na ang pinakamalaki daw na kinita ng bansa, no? Ay panahon ngayon ni BBM. Malaki na kinita. Para hindi natin maramdaman, Bakit kawawa? So what kung hindi invited? Di mga tuwirang kayo, hindi imbitado eh. Ngayon, kung sa tingin ay, nako, no? Kawawa talaga tayo sa ganun. Kasi doon pa lang is pinaparating na parang tayo, tablado tayo. O, paano ngayon? Di ba? Kung sakasakaling may mga, wag naman sana, may lumusob sa ating ibang bansa sa tayo hihingi ng tulong. Sa bumbero. Di ba? O wala na, di ba? Kung tayo ay tablahin ng US, wag naman sana. Siguro hindi naman gagawin ng US sa atin yan. Siguro dyan lang siguro. No? Dyan lang siguro nagkaroon ng tablahan. Pero kahit naman siguro ano ang mangyari, ang Pilipinas ay hindi naman pababayaan ng US. 'Di ba? Okay lang na hindi imbitado. Okay lang 'yun. Talagang ganyan. Lahat ng bagay may katwiran, 'di ba? Pangatwiranan niyo. Hindi kayo naaawa sa sinasapit ni BBM. Ano magagawa natin? Dakilang sip-sip sa Amerika, hindi man lang inimbitahan. Talagang ganyan ang buhay. Kung saan tingin ninyo, okay lang 'yun na hindi siya imbitado. Ano magagawa natin? Kanya-kanya po tayo ng pananaw. Sa amin po, nakakaawa po yun. halos magpakatuta na. Kumbaga, no? Parang birthday ng matalik mong kaibigan. Sobrang matalik mong kaibigan. Kasama mo kahit saan. Tapos nag-birthday siya. Mantakin mo, lahat ng mga kaibigan nyo inimbitahan niya. Kahit hindi close na kaibigan, inimbitahan niya. Tapos ikaw na close niya, hindi ka niya inimbitahan. Ano mararamdaman mo? Diba? Parang tablado na yun. Yun yung salita talagang tablado. Diba? Kaya yung tinatanong dyan na, bakit naman tayo kawawa kung hindi imbitado ang ating ay talagang magiging kawawa tayo niyan kung ganyan. Diba? Sa ganyan pa lang nakikita na yung pagkatabla sa atin. Meron hindi magandang nakikita ang presidente ng US sa atin. Kahit ang taga-ibang bansa nakikita na yung kaguluhan na nangyayari sa atin. Is hindi na nila nagugustuhan at hindi sinusuportahan. O paano ngayon yan? Pro-US na pro-US. Siya lang po ang pro-US dito sa Southeast Asia na bansa. Tapos hindi po imbitado. Sa tingin nyo, okay lang yun. Ano magagawa natin? Kanya-kanya lang naman ang pananaw yan. Wala naman tayong problema dyan, di ba? Kung hindi nyo po inaamin na siya po ay nakakaawa, may magagawa ba tayo? Pananaw nyo nga yan. Kanya-kanya. Ayun, at ating natuhayan ng video na nagbula
kay Pinas News Portal. At syempre natungayan natin ang boses na yun na nagmula kay Sir Badong Arazoles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.